Exodus chapter 8, verse 1 up to 32. At sinalita ng Panginoon kay Moises, "Pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumaon ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito aking sasalutin ng mga palaka ang iyong buong lupain. At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay at sa iyong tulugan at sa iyong higaan at sa bahay ng iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa iyong mga hurno at sa iyong mga masa ng tinapay. At kapwa aakyatin ng mga palaka, ikaw at ang iyong bayan at lahat ng iyong mga lingkod." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto." At iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto at ang mga palaka ay nagsiahon at tinakpan ang lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magagayoy, tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron at sinabi, "Manalangin kayo sa Panginoon na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan, at aking tulutang yumaon ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon." At sinabi ni Moises kay Faraon, "Magkaroon ka ng kaluwalhatiang ito sa akin. Anong oras isasamo kita at ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog." At kanyang sinabi sa kinabukasan at sinabi ni Moises, "Mangyayari ayon sa iyong salita upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos at ang mga palaka ay magsisialis sa iyo at sa iyong bahay at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, mga titiran na lamang sa ilog." At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Faraon at si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kanyang dinala kay Faraon. At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ng Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. At kanilang pinagpisan sa buntong-bunton at ang lupa ay bumaho. Ngunit nang makita ni Faraon na may pahinga, ay pinagmatigas ang kanyang puso at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabo ng lupa upang maging mga kuto sa lupaing Ehipto." At kanyang ginawang gayon, at iniulat ni Aaron ang kanyang kamay pati ng kanyang tungkod at pinalo ang alabok ng lupa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila nagawa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Nang magkagayoy, sinabi ng mga mahiko kay Faraon, "Ito'y daliri ng Diyos." At ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Faraon. Narito, siya ay pasa sa tubig, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, payaunin mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. Saka kung hindi mo payaunin ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulupulutong na langaw sa iyo at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa loob ng iyong mga bahay at ang mga bahay ng mga Egyptiyo
ay napupuno ng pulupulutong na langaw at gayon din ang lupa na kinaroroonan nila. At aking ihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Gosen na kinatatahanan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw ng iyong maalaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa at aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan. Sa kinabukasan, mangyayari ang tanda ito. At ginawang gayon ng Panginoon at nagsipasok ang mga makapal na pulupulutong na langaw sa bahay ni Faraon at sa bahay ng kanyang mga lingkod at sa buong lupain ng Ehipto ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulupulutong na langaw. At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron at sinabi, "Yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain." At sinabi ni Moises, "Hindi marapat na aming gawing ganyan sapagkat aming ihain ang mga kasuklam-suklam ng mga Egyptiyo sa Panginoon naming Diyos. Narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Egyptiyo sa harap ng kanilang mga mata? At di ba nila kami babatuhin? Kami ay hayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang at maghahain sa Panginoon naming Diyos ayon sa kanyang inuutos sa amin." At sinabi ni Faraon, "Aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayong makakalayo, tuloy idaing ninyo ako." At sinabi ni Moises, "Narito, iiwan kita at aking idadalangin sa Panginoon ng mga pulupulutong na langaw ay magsialis bukas kay Faraon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan. Ngunit huwag nang magdaya pa si Faraon na huwag na di payaunin ang bayan upang maghain sa Panginoon." At iniwan ni Moises si Faraon at nanalangin sa Panginoon at ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises. At inalis niya ang mga pulupulutong na langaw kay Faraon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan na walang natira kahit isa. At ipinagmatigas din muli ni Faraon ang kanyang puso at hindi pinayaon ang bayan. Amen. Please subscribe and share. Salamat.